Amen. Praise God. Muli po, magandang gabi. Napakaganda pong exhortation na atin pong narinig ngayon pong gabi ito. No po? Thank you, Sister Mary. Okay, salamat po. Ang ganda pong pakinggan eh. Parang nag-istorya siya na may kasamang sermon. No? Okay, sige po. Thank you. God bless, kapatid. Magpatuloy po. Wala naman po tayong masyadong actually natagal naman po lahat yung mga importante. Yung mga question na lang po siguro na ating pong titignan dito, no? Yung question ni Sister Mary. Ano ba yung question ni Sister Mary? Meron daw po bang... Ayan, Nini Mary, ano nga daw po yun? Pastor Allen, wala po ba talagang nakita ang ating Panginoon Diyos ni isa man na righteous po doon sa lugar na iyon? Walang ibang nakita righteous, isa man sa Sodom at Gomorrah, ganun? Opo. Okay. So, sa pagkita po natin, no, sa kwento ay wala po talaga siyang nakita, no, na ano po. Kasi yung binasa ni Sister Rose kanina, yung verse, naligtas po si Lot dahil naalala ng Panginoon yung covenant niya sa kanyang tito. Yung verse 29 ba yun? Yung binasa ni Sister Rose kanina, no? Yung chapter 19. So, kaya nadamay sila Lot doon sa ng Panginoon. Kasi di ba yung previous chapter nga, nakipag-bargain. So alam na ng Panginoon kung sino yung binabargain niya doon. Siyempre yung pamangkin niya kasama doon. Di ba? So si Abraham, siyempre meron din siyang sa mga tao. Pero siyempre, kasama niya yung pamangkin niya nung umalis siya sa sumama sa kanya. Naghiwalay na lang sila dahil dumadami na nga yung kanilang ari-arian at pinapili niya. Okay? At nagkataon lang na yun nga, si Lot kasi gumagamit siya ng physique naked eye. Yung mayabong, maganda, ganito. Pero si Abraham, lagi niyang ginagamit by faith, pananampalataya kay Lord. Total dependence sa Panginoon. Na dito din natin makikita, no, as long as kasama natin ang Panginoon, andun yung pagtitiwala natin sa Kanya, tayo ay nasa covering pag-iingat ng Diyos, covering mercy ng ating Panginoon. Di tayo pababayaan ni Lord. Ngayon, pakita natin kay Lot na yung kasaysayan nga na yun, umiwalay siya okay? And then nakipag-compromise na rin actually, no? And then yung second na tanong ni Sister Rose na tanong niya, bakit yung anak ni Lot ang ibinigay? Kasi meron po kasi ang mga kultura or kaugalian ng mga tao, even sila Lot. Okay? Kapag ito ay bisita, puprotektaan nila. Okay? Pag visitors nila, puprotektaan nila. And of course, alam din ni Lot na yun ay angel of God. No? Ano ng Panginoon. Kaya nga, pinorotektaan niya. Na alam niya na, siyempre, mananagot siya sa Panginoon. Ay kapakamakan na nangyayari. So, pinotektaan niya na alam niya kasi, alam ni Lot, na yung tao doon talagang napakasama. Masamang tao. Isabihin, alam na ni Lot na gagawin nila yun. Kaya, umano siya ng option na i-offer yung kanyang mga anak. Pero hindi pa rin sila nakinig, kaya ang ginawa ng angel, binulag sila para hindi sila makita. Kaya nakaalos ang angel, makita sila. So, yun po. Ang ano lang po doon is sa kanila pong very hospitality sa kanilang mga bisita. Gagawin nila lahat para maprotektahan nila ang kanilang bisita at upang ito ay hindi mapahakap. Okay, ganun po yung isa sa nila, no, kultura nila. And then, yun po, makikita po natin dito, kapatid, na ang Lord ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng mapag-unawa, Diyos na malawak ang kanyang hangga't maaari bibigyan tayo ng pagkakataon. Until to the last ni Lot, binigyan siya ng chance ng Panginoon. Actually, kinaladkad pa. Yun ay ginawa niya because meron silang covenant ni Abraham. Meron silang covenant. Kaya alam naman po natin, dito isa sa natutunan natin, daw hindi nyo makalimutan, pag ito ay mayroon ng kasunduan, ang Diyos ay hindi na po niya ito babaliwala. Kapag naibigay na yung basbas, kaya makita natin, no, kay Jacob, naibigay na yung basbas, hindi na pwedeng bawiin yun. Kasi ganun po, sabi nga, our Lord Jesus Christ, our Yahweh, our God, is a promise keeper. Kapag pinangako niya, ito ay kanyang tutuparin. Okay? Kapag sinabi ng Diyos na kapag ikaw ay sumampalataya, ikaw ay maliligtas, tutuparin po yun ng Panginoon.
as long as andun yung ating pagtitiwala. Kaya lang po napahamak si Lot dahil nga hindi siya sumunod. Kasi yung faith nga may kasamang obedience. Kaya kapag walang obedience ang faith natin, ang kahantungan nun, kapahamakan. Okay? Papapahamak po tayo. Okay? Kapag hindi tayo sumunod doon sa nais ng Panginoon. Even nowadays, panahon ngayon, pinapakita lang po yung future na ay yung nakaraan na kung paano po ang character ng Panginoon. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Okay? Still pa rin po ang Diyos, tandaan po natin, kahit na tayo we are living by the grace of God today, we are living in the new covenant by grace, okay, through faith, by grace alone na ating naririnig. But huwag po natin kalilimutan, kapatid, darating ang Diyos ay magpaparusa sa mga taong hindi nakinig sa Kanya at hindi sumunod sa Kanya. Kaya po yung mensahe kanina na binanggit ng ating pong kapatid ni Sister Mary, ang Panginoon ay nagbibigay babala sa atin until now. That's why, mga minamahal kong kapatid, ang gusto niya na tayo po ay manampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya, makinig sa Kanya, because meron pong ang Diyos itinakdang paparating na pag-uukom. Sapagkat sa panahon din po natin ngayon, kapatid, katulad ng Sodoma at Gomora, ganyan po ang nangyayari sa kapanahunan natin. Kaya ang Panginoong Hesus, katulad po ng ginawa niya kay Lot, nagbigay po siya ng babala, ng chance ng lahat-lahat. Okay? Di ba, bago niya sinunog ang Sodoma at Gomora, pinapunta mo niya sa ligtas na lugar. Pinatakbo muna maging ang pamilya ni Lot. Pero nakakalungkot po, mga minamahal na kapatid, tanging si Lot at yung kanyang anak na nakaligtas, no? Yung kanyang asawa na sana'y makakaligtas. Kaya lang, kapatid, ayon po sa sinabing tumingin siya, ibig sabihin po bumalik siya. Okay? Bumalik siya, kaya yung pong verse na binigay din ni Sister Mary kanina sa 1 Corinthians, na kapag tayo ay nandun na po sa katulad ngayon, tayo ay nasa kawan na ng Panginoon, ligtas na tayo, kaya nandun po yung pangako ng ating pong Panginoon. Ini-encourage tayo ng banal na kasulatan, even New Testament, no, huwag na nating balikan. Huwag na tayong bumaling pa doon po sa ayaw ng ating pong Panginoon o yung kasalanan na nagpapalayo sa Diyos at sa tao. Ang gusto niya, mamuhay tayo ayon sa kanya pong nais at kalooban. Okay? Kahit na tayo ngayon ay nabubuhay sa biyaya ng ating pong Panginoon, ang gusto niya, yung biyayang ating natanggap sa kanya, ay ating po itong pangalagaan, ating po itong bigyan ng halaga sa buhay natin sa pamamagitan po ng ating pong pagsunod ng kanyang dakilang kalooban. Si Lot, hindi niya po yun, binaliwala po niya yun. Hindi niya, dahil nga nagkaroon siya ng kataasan din at hindi siya sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Buti na lang, no? Mayroon nga po, kaya doon po tayo ay nag-a-apply na katulad ni Abraham, huwag tayong magsawang manalangin. Pakipag-bargain kay Lord. Sa pamamagitan natin, our family, maliligtas sila. Sa pamamagitan natin, ang ating mga kaibigan, maliligtas sila. Kasi, ang sabi nga po, di ba, sa James chapter 5 verse 16, the prayer of the righteous man availeth much. Ang panalangin ng isang taong matuwid ay dinidinig ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya minsan, akala po natin yung simpleng panalangin natin kay Lord, pagtitiwala o paghingi, akala natin wala. Hindi po, kapatid, mayroon pong covenant ang Panginoon sa atin. Sabi niya, ang sino mang nagtitiwala sa Kanya, ang sino mang tatawag sa Kanya, ay tiyak na ililigtas ng ating Panginoon. At hindi mabibigo, Roma 10:11, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa ating pong Panginoong Hesus. Okay? Ang nakakalungkot lang po, kapatid, tignan po ninyo, dito na ako magwawakas, tignan niyo po ang nagiging bunga ng kasalanan, destruction. Tandaan po natin po, ang bunga ng kasalanan ay destruction. Okay? Kaya po, mga minamahal na kapatid, nagkaroon ng maraming kalaban ang bansang Israel dahil sa mga Moabita, Ammonites, and Amorites. Yan po. Yan, Moabites and Amorites, Jebusites, 8 yan na kanilang kinugkob. Galing yan doon sa pagkakasala ng dalawang magkapatid at sinipingan nila ang kanilang ama na si Lot. Kaya akala po, until now, kapatid, there is a consequence. Every sins that we are committed, there is a corresponding punishment.
Okay? Kung pasalamat tayo, kung dito lang po tayo parurusahan ng Diyos, na yung consequence matatanggap natin dito. Okay? But kapatid, kung magpapatuloy tayo at tatalikod tayo, no, babaliwala natin yung kung mga salita ng Diyos para sa atin, mamumuhay tayo ng may kataasan at hindi po pagsunod kay Lord. Tiyak po, ang sabi ng Panginoon, ang parusa po ay doon po sa apoy ng impyerno. Ang lahat po ng hindi susunod sa kanya pong kakilang kalooban. Kaya kung babalikan po natin mga minamahal kong kapatid, tayo ay binibigyan din po ng Diyos ng babala. Katulad kay Abraham, kung tayo po ay patuloy na magtitiwala, mananampalataya at susunod sa kanya, magiging mapagpala at mapayapa ang ating pong buhay. Even sa daigdig na ito, at hanggang sa muling pagdating ng Panginoon na makakamtan natin ang buhay na ipinangako niya sa atin. Pero kung tayo po, mga minamahal kong kapatid, ay magpapatuloy katulad ni Lot, na hindi po tayo, mga minamahal na kapatid, na sumunod at patuloy po na nagiging mataas, no, sa kalooban ng Panginoon, sa nais ng Diyos, tiyak po na tayo po ay mapapahamak. Kaya po may kapahamakan na naghihintay. Kaya po ang isa pong ano po natin dito, kapatid, ay talagang maging matyaga tayo, maging mapagbata tayo na ikalat ang mabuting balita ng Panginoon. Kasi kapag ang isang tao ay hindi nakinig, sumampalataya kay Lord, hindi naniwala sa Diyos, higit pa po sa Sodoma at Gomora ang kanyang kahantungan. Ito po ay ang impyernong inilaan ng Diyos sa mga taong ayaw sumunod at maniwala po sa Kanya. Kaya, mga minamahal kong kapatid, salamat po kapagkat kayo ay binibigyan tayo ng Panginoon ng ganito pong puso na kung saan ay bahagi ang salita ng Panginoon. Sabi nga ni Nanay Johnny, maging matyaga tayo. Kapagtiis tayo. Okay, yung ito pong ating online na to, yung mga bawat group, bawat pagpupuyat po natin o sakripisyo po natin, yan po ay magdudulot o magbibigay ng magandang bunga sa lahat ng ating ginagawa, especially sa ating pong mga mahal sa buhay. Okay? Kaya po, mga minamahal kong kapatid, patuloy po na tayo ay lumakad, manampalataya ayon sa nais at kalooban ng ating pong Panginoon. At tinitiyak ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang ililigtas sa takdang panahon na darating po ang kapahamakan o darating ang kanyang kahatulan. Tayo po na sumampalataya sa Kanya ay tinitiyak ng Diyos na tayo ay mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Thank you po. To God be all the glory. Yan po ang picture din na pinapakita kay Abraham and Lot. Kung paano po yung pagsunod at kung paano po yung paglayo sa Panginoon. To God be all the glory. Salamat. Thank you, Sister Rose.